Panginoong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi na nalamin at pagsamo na bayan mo, Panginoong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpapahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkukup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo, sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot. Pagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas, wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galyon. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari na sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nag-ahari sa sangkatauhan. Hari na sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa trunong banal at dakila. Hari na sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madla, mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos, hari ng tanan. Hari na sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumati ng langit. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Naiinitan po ba kayo? Mahalaga buhay. Wala ba kayong pera ngayon? Mahalaga buhay. Amen? Napakaganda ng ating pagbasa. Napakaganda ng ating ebanghelyo. Pagpapakita
na ang hinagpis o tangis o pagluha o pagdadalamhati ay mapapalitan ng kagalakan. Bakit pa natin hihintayin yung pagtatangis? Bakit pa natin hihintayin ang paghihirap? Kung mayroon naman palang kagalakang inihanda ang Diyos para sa lahat. Amen? Lahat po na nagagalak, muling purihin ang ating Poong Jesus Nazareno. Dahil sa kaniyang halimbawa, sa halimbawa ka ng kaniyang paghihirap, pagkamatay sa krus at pagpaparusa ng iba, nakita natin ang walang hanggang katapusang kagalakan ng Diyos sa langit. Kaya lahat po ng ating nararamdaman ngayong lungkot, nararamdamang hapis, nararamdamang pagtitiis, ay pangsamantala lamang. Lahat ng ito ay lilipas at mapapalitan ng kagalakang nanggagaling sa Diyos. Mayroon pong isang mag-ama na nag-uusap. Sabi ng ama, "Anak, mayroong dalawang hayop na naglalaban sa aking kalooban. Isang hayop na maitim at isang hayop na maputi. Ano po iyon? Ano pong ibig din niyong sabihin? Yung hayop na maitim, ito yung masasamang bagay na aking nararamdaman. Pagkagalit, selos, inggit, hindi pagpapatawad, at marami pang iba. Ay ano naman po yung puting hayop? Ito naman yung mabubuting bagay na nararamdaman ko. Kapayapaan, pag-ibig, pagpapatawad, pagbibigay. Ito yung naglalaban sa aking kalooban. Nagtanong ang anak, sino po sa kanila ang tingin ninyong mananalo? Kung ito'y naglalaban-laban sa iyong kalooban, Ama, sa tingin mo, sino ang mananalo? Sumagot yung ama, kung sino ang pinakakain mo. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Kung sinong pinakakain mo sa kalooban mo, yun ang nananalo. Kung ang pinakakain mo ay galit, galit ang makikita sa'yo. Di po ba? Tingnan niyo yung mga taong galit, kahit hindi magsalita, makikita mong galit. Tingnan ninyo yung katabi niyo, galit sa inyo. Kung ano yung pinakakain mo, ang siyang lumalabas at nananalo sa tao. Kung ikaw ay naiinggit, inggit ang lalabas sa'yo. Kaya nga maraming tsismosa sa Pilipinas. Kasi ang daming inggit, ang daming naiinggit sa istorya ng buhay, sa kasaysayan ng buhay. Pero kung ang pinakakain mo ay pag-ibig, lalabas ang pag-ibig sa iyo. Ito yung ipinamamanhik ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Huwag nating tingnan ang mga bagay na nagpapahirap sa atin. Ang tingnan natin ay ang bagay na darating na mabuti at maganda. Huwag mong tingnan ang kalagayan mo ngayon. Pagsumikapan mong pagtagumpayan kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Dahil ito ay pangsamantala lamang. Nakabasa nga ako ng isang mga kataga dito sa Facebook. Nakalagay doon ay, kung mahirap kang isinilang, hindi mo yon kasalanan. Pero kung mahirap kang mamamatay, ito'y kapabayaan. Parang tama, di po ba?
Dahil nabigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ang takbo ng ating buhay. Binigyan tayo ng pagkakataon at biyaya ng Diyos na tingnan ang buhay sa isang magandang sitwasyon. Isang buhay na puno ng biyaya niya at buhay na nakaugat sa Kanya. Hindi ka mananatili sa isang sitwasyong hindi nagtuturo sa iyo ng tama, bagkus ikaw ay lumalampas sa isang sitwasyong nagdadala ng biyaya. Hindi ka mananatiling galit habang buhay unless talagang ito ang gusto mo. Hindi ka mananatiling nakasimangot habang buhay unless ang pangalan mo ay Aling Simang. Hindi tayo mananatiling malungkot. Palagi natin yung nilalampasan dahil tayo'y nakaugnay kay Kristo. Dahil tayo'y deboto ng Poong Jesus Nazareno, ang krus na kaniyang pasan-pasan ay magdadala sa atin sa tagumpay upang makita ang kalwalhatian niyang inihanda para sa ating lahat. Dahil ang lahat ay lumilipas kasama ang kasama ang maitim na hayop na ating inaalagaan. Alisin na natin yung mga hayop na yan sa ating kalooban. Palitan natin ng puting hayop upang sa kapangyarihan ng Diyos, yung kagalakang mayroon ka ay hindi na makukuha o maaagaw ng iba. Magtataka yung ibang tao na ang lahat ng deboto ni Nazareno sa gitna ng paghihirap at pagsubok ay palaging may ngiti na naglalakbay at magtatagumpay. Sabi nga po sa Ingles, choose your battles. Piliin po ninyo ang pakikipaglaban. Dapat ang pakikipaglabang pipiliin mo ay ang pakikipaglaban ng kabanalan patungo kay Kristo. Pakikipaglabang ang iyong pundasyon ay walang iba kung hindi ang pag-ibig at awa ni Kristo. Huwag na nating patulan o labanan ang mga bagay na walang kakwenta-kwenta sa buhay. Ano po yung mga bagay na walang kwenta? Chismis. Huwag nyo nang patulan yan, hindi makakatulong sa inyong paglalakbay. Yung mga kaibigang balik-harap, huwag nyo nang patulan yan. Mga kumaring palautang, hindi marunong magbayad, huwag nyo nang patulan yan. Magpatuloy ka lang sa paglalakbay dahil ang ating pinupuntirya sa kaduluhan ay ang kagalakang hindi na kayang nakawin ni numan. Ito po ang dalhin ninyo ngayon. Ngayong Biyernes, dalhin ninyo ang salita ni Kristong sa puso ninyo, ang kagalakang ito'y hindi na maaagaw ni numan. Hayaan po natin silang mamatay sa inggit. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon.
Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayanan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pisiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa kapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon Diyos. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit sa kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pinagmumula ng ating kagalakan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Love you, you must know.
Announcement, mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na mag-aaral mula sa preschool hanggang high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral sa kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. Ay matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa sila ay matapos ng high school, senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos na misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig
ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansa ng Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat sa pananalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila ka at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal ay magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapangan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawa magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at kagalakan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.